Ayan, may Nissan Orban na naman tayo, nakaka-top overhaul lang pero hindi nagtatagal daw yung cylinder head gasket, overheat na naman. So itong unit natin ay galing pang Bulacan, dinala sa atin para may ayos yung overheat. Testingin nga natin, sir. Sige. Sir, mabasahan mo, sir? Yung bula. Tulbong, pa-start nga ako. Di ba bumubulwak? Yung bulwak. Patay mo. Wala na. Lakas ng pressure masyado niya. Kala ko yung mga ano lang eh. Yung bulwak, ano lang. Mas matindi to. Lusot na yung hangin talaga niya. Yan, sir. Ano yan, brother? Yung cylinder na rin? Engine block yan. Design kasi ng Nissan, combustion chamber, magkatabi yung daanan ng tubig. Ganyan ang pagitan niya, no? Kaya pag umangat ng konti, pasok yung hangin. So iwan mo muna to, sir. Oo. Tapos may number ka naman, ano? Eh, tawag-tawag na lang tayo. Bibigay ko isang number doon. Anak ko minsan hindi makontak yung cellphone ko eh. Sige sir, sige sir. Kasi isang cellphone ko, teka-teka eh. Malala na to. Medyo wag mo lang madaliin, sir, at iano talaga natin to. Ma-address natin yung pagbubulwak nito. Oo. Isa yan, nakakadalawang baba na yan. Tapos i-rotis pa namin to bago namin i-release. So eto na naman mga boss, may dumating na naman sa atin na Nissan Orban na TD27. So nakita nyo naman yung bulwak kanina kung gaano kalakas. So napanood nila yung sa NV350 natin. So may sumunod na naman from Bulacan. Ayan, so yung istorya din nito mga boss, na top overhaul na rin to, pero ilang buwan lang ginamit ay bumigay din agad yung cylinder head gasket. So ngayon, same procedure tayo dun sa gagawin natin. Pag nag top overhaul tayo, check rin natin yung engine block kung may bingkong. Yan. So ayun mga boss, kinakalas na ni Kalyabing Uni yung ating Nissan Orban para maumpisahan. So kinakalas niya na yung yung mga cover natin dito. So ganun din mga boss, papakita ko rin sa inyo yung improvement ng ating gagawin na top overhaul na TD27. So yung cylinder head nito bago na raw to mga sir, no? So kaya i-check pa rin natin. Tubig idol. Yung mga boss, pag masdad nyo mga sir, pag nakaigit, yan, niluluwa nyo na yung tubig. So ibig sabihin po niyan, yung hangin galing piston pumapasok na sa daanan ng tubig natin. Pagka ganyan na po yung kondisyon ng inyong ulan o tubig na talagang niluluwa niya na ng pusa yun. Kaya wala tayong magagawa. So top overhaul ulit, check engine block, check cylinder head. So yun po ang mga gagawin natin. Tignan lang yan ha, lalo na pagka nired yan, sobrang natapon nyo na yung tubig. Kuret mo nga konti. Wala na mga boss, wala lang pag-asa. Sige, patay din. So ayun, nakalas na nga natin tong ating TD27. Ganon din ang problema mga boss. Sobrang bingkong din po ng kanyang engine block. So kung mapapansin natin dito mga sir, sa gitna din ng tama yan, sunog na sunog. Ayan, sunog na sunog po yan. Ang problema kasi sa mga ganitong TD27 mga boss, sa mga Nissan, magkaroon lang kayo ng konting problema rito sa pag-awang ng head gasket. Eto na po yung daanan ng tubig dyan. Napakaliit po ang pagitan yan. Ayan, konting angat lang po yan, papasok na po yung hangin natin dito sa daanan ng tubig. Kaya po pagka gumawa talaga tayo ng ganito, yung mga TD27, kailangan po talaga maganda ang lapat ng ating head gasket tsaka cylinder head. Kasi magkaroon lang po ng konting awang yan, wala na, papasukin na po ng hangin yan, dadaanan ng tubig. Ito po yan, yan, lahat po yan ng mga butas na yan ay sa tubig. Napakaliit lang na pagitan. Ito mga boss, sunog na sunog. Sunog din yung
kanyang engine block. Ibig sabihin malaki rin ang singaw ng engine block nito. So ipapakita ko sa inyo yung cylinder head. Kung ito mga sir bumubulwak na, no, makikita nyo yung pinai-start natin talaga yung bulwak ng kanyang tubig sobrang lakas. Mas ano pa to, mas malala pa ito sa ginawa nating NV350 na Nissan. So ito nakadalawang head na raw itong ating TD27. So nagagamit ng ilang buwan lang, bumabalik ulit yung problema. Ibig sabihin hindi na po sa cylinder head ang may problema. Ngayon nung nabuksan namin yung kanyang cylinder head, pinasok na po ng tubig, kinalawang na. So ipapakita ko po sa inyo. Ayan mga boss, kung makikita nyo mga sir, sa apat na butas na yan, etong number 3 kinalawang. Ayan, sobrang kalawang. Ibig sabihin napapasok na po siya ng tubig. Ayan. So makikita nyo, ito daw brand new nung bumigay ng nag-overheat ulit siya. Ang ginawa, binaklas ulit, pina-repace. Malalaman nyo yan mga sir pag pinapa-repace na yan, yung mga tama na yan. Yan. Tingnan nyo yung angat ng gasket. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung head gasket. Ito yung daanan ng tubig. Once na hindi po maganda ang lapat nyan mga sir, or may bingkong yung engine block nyo, pag umangat po yan, konting angat lang yan, yung combustion o compression nung ating piston, yung hangin na papasok dyan, dito na agad sa tubig, daanan ng tubig. Kaya kung paulit-ulit po ang overheat nyo at pagbulwak ng inyong coolant or tubig sa radiator, eto po talagang dapat maayos yung lapat ng head gasket, engine block at saka cylinder head para tumagal po yung ating gawa sa pagtatap overhaul, para hindi po tayo paulit-ulit, no? Yan mga sir, so from Bulacan to si sir, simula nang napanood yung mga vlog natin about sa mga engine block na nabibingkong, na hindi na natin binababa yung makina, talagang pinursige nilang dalhin dito kahit tumataas na ang temperature o nag-overheat. Pero ang dami nilang baon mga galon mga sir, tingnan nyo yung galon tubig. Yan. Makarating lang sa shop natin para lang may aayos yung kanilang makina, no, na Nissan Orban at TD27. So meron pa akong dumating din kahapon na Hyundai Santa Fe. So ang issue nito, hindi mapatino-tino yung leaking, yung leak ng kanyang coolant or kanyang tubig sa radiator. Laging may leak sa makina kahit naparepair na niya yung mga bypass, pinasilant niya na yan. Ayan, ayan, B6 po yan. So example lang mga sir, hindi porket walang bulwak walang problema yung ating head gasket. Yung mga ganyang paulit-ulit mga sir na tumatagas, nagawa mo na si bypass hose, si water pipe. So sa mga ganitong may pressure na makina, maghahanap po yan ng malalambot na pasasabugin niya na mga bypass hose o di kaya water pipe. So example lang mga sir, example ko sa inyo itong mga ganito. Eto, kung maririnig nyo, walang hangin pagbukas natin ng cap. Pero i-example ko sa inyo yung kanyang coolant or tubig sa radiator. So ngayon mga sir, palalagyan mo natin ang tubig. Ayan. Sige lang. Partida, nakahubad pa yan. Okay. Dugangi pa.
May maraming tubig dyan sa Orban. Manguha ka mo ng tubig dyan. Sir, pahingin tubig nyo ha. Yung baon nyo. Balik mo lang yung mga takip ulit ha. Baka gagamitin nila. Dami no? Daming kulang. Nanginig na yung ano mo, idol ah. Yan, puno na. Yung mga sir, i-start ko na para makita. Yan. Tingnan yung mga sir, yung mga ganyang buga. Yan. So ibig sabihin may hangin po yan. Yan. Ayan na siya oh, namubula na. So gaya din dun sa ano, MB350 natin. Yan. Malalaman nyo yan, yung mga maliliit na ano, akala nyo may sabon sa loob. No? Akala nyo may sabon eh. Yan, ganyan po. So, dinala sa atin ngayon puro ano, overheat. Tinapos lang natin yung NB350. So, meron pa kaming mga gawa noon nakasabay, makina din. So, hindi lang natin na i-vlog. So, ito lang ito. Yan, dinag natin ngayon. Yan, tingnan nyo mga boss ha. Yan, pag mga ganyang sintomas na makikita nyo sa inyong radiator, walang fountain pero meron mga ganyang bubbles, yan, akala nyo may sabon sa inyong loob ng makina, eh talaga pong may singaw po yung gasket nyan. Kahit anong repair nyo dyan mga boss, na mga bypass ninyo, mga water pipe, eh talaga maghahanap po ng ano yan, ng pasasabugin na mahihinang hose. Kasi nagkakaroon na ng pressure yung ating daanan ng tubig or coolant sa ating makina, no? Yan. Isa to sa mga ano natin, dalawa to. Yan, kasunod Nissan Orban TD27, tapos etong Hyundai Santa Fe. So ngayon kasi ang sabi ni boss sa akin dito sa Hyundai Santa Fe, yung mga tagas lang sana ipapagawa niya doon sa ano no, sa kanyang mga bypass, kasi lagi daw nga sumasabog ng bypass, mga water pipe. Kahit sinilant na eh, nagkakaroon pa rin ng tagas. May tagas napakalakas pero chinecheck ko pa rin yung dito mga sir. Kasi kung paulit-ulit tayo nagre-repair, ibig sabihin eh may problema po yung ating makina, no? Eh hindi po pwedeng hindi rin natin i-check. Hindi dapat tayo mag-focus nandun sa tagas. So i-check rin natin tong kondisyon ng kanyang coolant or tubig sa radiator. Tulad nga nito, napansin natin na may pressure pala yung kanyang makina, kaya bumibigay yung pinapagawang bypass or water pipe sa kanyang makina, no? So ayan, basang-basa ngayon, no? Tumutulo banda doon mga boss. Yan. Ayan yung tulo. Ayan yung tulo mga boss, oh, yung sa ilalim niya. Yan. Sobrang lakas po, no? Sobrang lakas ng kanyang ano, leak sa kanyang makina. Yan yung pinapa-repair niya na paulit-ulit, no, sa kanyang mekaniko na hindi ma-solve. Paano naman masosolve mga sir?
may pressure yung kanyang makina. So may sinyalis na may problema yung kanyang cylinder head. Kaya ganyan, paulit-ulit lang yung tagas. Sana nakapag-share ulit tayo ng konti mga boss dito sa TD27 natin ng Nissan, tapos Hyundai Santa Fe na B6. Yan. Kung nakapag-share tayo, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para makapag-share pa tayo sa iba mga sir.